Magandang umaga po uli. Thank you again, nakabalik po. Praise God. I just want to share two things. One is the no prophet in his hometown. And then the other one is about healing. When I got renewed, brothers and sisters, that was 1986. This will be my 40 years with the Lord, holding a mic. But I don't know, bakit tuloy na Bisaya, bakit ako ginawa ng Panginoon na humawak ng mic? You know, when we got renewed, my father was so amazed. Why? It is because iniwan ko po lahat yung mga kalukuhan, iniwan ko lahat yung mga hindi magandang buhay. But one thing na hindi mapaniwalaan ng tatay ko, iniwan ko yung aking hanap buhay. Because yung hanap buhay ko po noon ay where ang aming business noon is feeds ingredients. Problema po, ginagawan ko ng kalukuhan yung negosyo. Para kumita ng malaki, ginagawa ko po, yung magandang produkto, hinahaluan ko ng pangit na produkto para mas malaki ang kita. My father doesn't know that. But me, when I got renewed, nagkaroon po ako ng parang pakikipag-ugnayan sa Diyos. And nakonsensya ako na paano akong lalakad papunta sa ating Panginoon kung ang buhay ko ganito. Paano kung susundan ang Jesus na mabuting Jesus, ganito ang buhay ko. So I left everything. And the Lord called me to be a moderator, like my dear sister. To conduct praise and worship, to pray, to be a prayer leader. And ang message sa akin ni Lord is, huwag muna ako maghanap buhay. Kailangan munang isettle ang lahat. Kasi ginulo ko yung puzzle ng buhay ko, so ang Panginoon, inuunti-unti na ibalik yung puzzle ng buhay ko. And my father got angry with me. Kasi ang naghahanap buhay po sa amin ng aking asawa. Ako po taong bahay. Natutuloy ako magluto, natutuloy ako maglaba, no? Lahat ng pagdedekorasyon sa bahay, naiayos lahat. Then during the night, outreach. Sabi ng tatay ko, ano ba yung napasukan mo na yan? Bakit ganyan? Bakit pinababayaan mo yung pamilya mo? So, my father doesn't believe that there is God who really, what to call that, ayusin ang buhay ng isang tao. Until the time, nakita niya po na naging maayos ang lahat. Binigyan ako ng bagong hanap buhay ng Panginoon, pero wala nang daya. Kasi ang negosyo namin noon ay gulong, yung tires. Hindi mo pwedeng dayain, hindi mo pwedeng haluan. Until the time, after 12 years, naisama ko po yung tatay ko sa isang Catholic Charismatic Renewal. There and then, he believed that there is God who managed everything. Mahirap po magpakilala sa pamilya. Totoo lang. Lalo na po yung ginagawa sa ating Panginoon. Napakahirap. But in my experience for 40 years, at gulat ako. Kasi it's hard to give which you do not have. Mahirap pong magbigay kung wala ka. Mahirap magbigay ng healing, for example, mag-pray over, kung ikaw mismo hindi gumaling. So kailangan pagalingin muna lahat. Pinagaling ng Diyos yung aking hanap buhay. Ngayon, ang sinunod na pinagaling ng ating Panginoon sa akin po ay yung karamdaman. Kasi nung bata po ako po ay may epileptic. Yun ang sabi ng doktor, meron ako sakit sa puso. But God, everything made it proper. Hanggang sa pinagaling ako ng Panginoon. Last 2015, doon po niya binigyan ng confirmation for so many years. Kasi sabi nun doktor, yung classmate ng anak kong doktor, sabi niya, Daddy Vic, parang ang hirap ng ano mo ngayon. Sabi ni Vine, yung anak kong doktor, sabi daw, kailangan i-check up ako lahat. Kasi yung aking BP ay tumataas. So check up everything. Sabi ng aking kaibigan ng aking anak, sabi niya, Daddy, kailangan ma-angiogram ka. Doon ko pa lang po narinig yung salitang angiogram. Akala ko gram is kanang
yung sinasabi mga graphics or something. So, sabi niya, pag nakita sa angiogram na mayroong kang bara ang arteries mo, diretso kang angioplasty. So, na-confine po ako, pinapipirma ako ng waiver para kung mayroong bara, diretso ng angioplasty. Hindi ako pumirma. Why? Kasi ang haba na nilakbay ko sa Panginoon eh. Pababayaan pa ba niya ako? And God can make everything, even internally, sa ating katawan. Yun ang paniwala ko. So sabi ko dun sa doktor, sabi ko, Arbis, hindi ako pipirma. Sorry. So ka-communicate niya yung aking anak. Di nila alam na naka-on pala yung speaker. Nag-uusap sila. Sabi ni Arbis, sabi niya, Vine, kahit di pumirma ang papa mo, pwedeng pumirma ang mama mo. Narinig ko. So, papipirmahin ang asawa ko para ma-opera ako kung let us say mayroong bara. So, immediately sabi ko, sige, pumirma ka. Sabi ko sa wife ko, pag pumirma ka, ibig sabihin, walang Diyos. Umiyak po yung wife ko. Sabi niya kung ano-ano na nga nangyayari sa'yo. Tapos iisipin pa ganito, ito na nga yung anak mo, ito na yung kaibigan ng anak mo, libre na yung doktor mo, ayos na lahat, tapos ganito pa ang gagawin mo. Sabi ko, okay lang, pumirma ka. Pero ibig lang sabihin, hindi ka naniniwala na kayang ayusin ng Diyos yung buhay ko. Sabi ko, sa inahaba-haba ng panahon, siguro at that time, mga around 20 plus years na ako kay Lord, inayos niya lahat, everything. Pinagaling ng Diyos yung ugali ko. Pinagaling ng Diyos yung lahat. Tapos ngayon pa ba tayo bibitaw? Wala po siya nagawa. Hindi po siya pumirma. Diretso po ako sa angiogram. Nagtatalo yung doktor. Kasi yung nag-perform yung doktor, after 45 minutes, nilagyan ako ng handcuff para hindi kumilos. So nagtatalo sila, hindi napansin ng doktor na hindi ako nalagyan ng blanket. Alam mo sa operating room ang lamig. So nakaganon ako, lahat, everything, sila nagtatalo. Ang narinig ko lang, walang bara. Sabi nung ni Arbis, sabi niya, meron, wala. Hanggang sa natapos po, wala pong bara. And na-review ko tuloy sa buhay ko sa healing. Nakakatuwa last 2 weeks lang po, galing po kami ng Camotes Island. Around 1,000 people attended that retreat, that recollection. Mayroong isang sister, naka-wheelchair. Ka-wheelchair po siya. So, every time, ako kasi yung first speaker, every time na may sasabihin ako, para siya lang ang kausap ko. Talaga, kuhang-kuha niya yung sinasabi ko. Tapos, nilapitan ko, sister, sabi ko, bakit ka naka-wheelchair? Naku, brother, sabi niya, 20 years na ako naka-wheelchair. Can you imagine that? 20 taong kang nagtitiis sa wheelchair. Oh my God! Then here comes the praying over. Then, one of our brother talked to her. Bakit po siya naka-wheelchair? Because sa healing po, we need faith. Katulad po nung centurion, yung official, na lumapit sa Panginoon. Kailangan lumapit tayo sa Panginoon. Hindi pwede sabihin mo, Lord, bahala ka na. Alam mo naman kung ano yung, alam mo kung ano yung nangyayari sa buhay ko. We need to tell the Lord, like the official. Kailangan po lumapit tayo. So paglapit ng official, sinabi niya kung ano yung kailangan. Lord, yung anak ko po, malapit na pong mamatay. And the Lord tell, go, your son will live. Minsan, pag nagpe-pray over at sasabihin sa yung gagaling ka na o gumaling ka na. Minsan sabihin natin, magaling na nga ba ako? Bakit masakit pa? Amen? Minsan ganun ganun yung ano natin So, faith needs. Kailangan natin meron tayong paniniwala, pagtitiwala. Mahirap pong magtiwala sa hindi mo kilala. Totoo lang. Totoo po. O yung mga dalaga, madaling araw po bigla may kumatok sa gate nyo. Pagkatok sa gate nyo, tinawag pa yung pangalan mo. Hating gabi yun, 1:00 na madaling araw.
Pagbubuksan mo ba kagad? Hindi. Of course. Kasi hindi mo pa alam kung sino yun eh. So ang gagawin mo, bubuksan mo yung ilaw sa gate at titingnan mo kung sino. At kung nalaman mo, pag nakita mo na, kilala mo siya, saka mo lang siya patutuloyin. Mahirap maniwala kay Kristo pag hindi mo siya tunay na kilala. Magdadalawang isip ka. Magdududa ka. Why? It is because hindi mo siya talaga siyang kilala. So we need faith, trust sa ating Panginoon na aayusin niya ang buhay po natin. For so many times, I remember Dr. Erlinda Abellana. Dr. Erlinda Abellana, nagkaroon po siya ng cancer. Lumaban po siya, umabot siya ng mga 15 years. Hanggang sa dumating yung talagang pinaka-final. Ako po kasi, pagka naglilehans, ayoko yung makita yung bang payat na payat, yung halos parang mamamatay na. Grabe, ang hirap. Then, the sister, yung madre po, tinawagan ako, Brother Vic, matagal ka nang hinahanap ni doktora. Paki-pray over mo raw siya. Hindi ko pinuntahan. After few months, tumawag ulit yung mother sa akin, Brother Vic, kung gusto mo pa siyang makitang buhay, ito na yung pagkakataon. Nandito kami sa ospital, so pinuntahan ko po. True enough, hindi na siya makapagsalita. Nakakatingin na lang. Hinawakan ko po yung kamay. Gawak ko po doon sa kamay niya at sabi ko sa kanya, kasi tingin ko talagang wala na. At sabi ko sa kanya, binulungan ko po siya at sabi ko, go with Jesus. Go with Jesus. Then I pray, then I left. Wala pa ako doon sa sasakyan ko, humahabol yung anak niyang doktor. Tito Vic, Tito Vic, Tito Vic. Si Mama. Tapos na. Wala na. Just after 2 minutes, namatay po. Naalala ko rin yung isang vice mayor sa Cebu. Ang sabi, inaalihan siya ng demonyo. So nagbubukol-bukol yung kanya mga katawan. Pinatawag ako ng asawa kasi kasama namin sa community. Pinuntahan ko po, Diyos ko, sabi ko, ang hirap naman ito. Praise God, wala akong magawa. Pinray over ko po. After 5 months po, namatay. Tapos merong isang brother sa isang community, nasa likuran, every time may sasabihin ako, tumatango siya. Pagkatapos ng aming prayer meeting, nilapitan ako sa Brother Vic, pwede ba kita makausap? Sige po. Alam mo, Brother Vic, may findings sa akin meron akong cancer sa pancreas. Ini-review ko po, sa 100 na may pancreas, isa lang ang nakakaligtas. Sabi niya, ang laki ng katawan. Sabi ko, anong gagawin natin? Pray over niyo po ako. Bahala na po si Lord. Pray over ko po. Praise God. After 1 year, patay. Mamaya po, pag natapos po tayo, kung sino pong gusto magpa-pray over, nandun lang po ako sa upuan na yon. But you know, brothers and sisters, ang kagalingan po pala, hindi lang naman po physical. Marami sa atin lumalapit sa Panginoon, maraming kahilingan. Kahilingan sa pinansyal, kahilingan sa kagalingan, kahilingan sa relationship. But sino po sa atin ang lumapit sa Panginoon na sinabi niyang, Lord, pagalingin mo naman po ang masama kong ugali. Who among us na lumapit sa Diyos? Lord, istorbo ako sa asawa ko, Lord. Pwede ba, Lord, ayusin mo naman ako para sa asawa ko? Lord, istorbo ako sa aking mga magulang. Pwede ba, Lord, ayusin mo naman yung pagkatao ko para naman po sa aking magulang? Who among us? When I learned that from a priest, doon po nagsimula, Lord, minsan di ba sa inyong mag-asawa, meron kang ugali na talagang para bang usual mo ng ugali. And then ang katwiran mo, hindi nyo pa ba ako matanggap? Ito na ako noon at hanggang ngayon, ito pa rin ako. Friends, people of God, alam mo nakaka-istorbo, alam mong hindi maganda, at ikaw mismo sa sarili mo, alam mong pangit.
Ayaw mo bang gumaling yung kapangitan ng buhay mo? Amen? Marami po. Kaya nga sabi ko simula noon, Lord, at this stage, I'm already 66 years old, brothers and sisters. Every now and then, pag may nakita akong para mang ka-istorbo sa asawa ko, I always pray, Lord, please change me for my wife. Last Monday po, Monday ba yun? March 14, 45 years anniversary po namin mag-asawa. Naiyak ako doon sa sinabi niya. Kasi maghapon kami magkasama kahit may outreach ako. Iwanan ko siya doon sa isang tabi, babalikan ko siya. Tatlo yung outreach ko nung araw na yon. Hindi ko alam kung paano sasabihin ko na, Ma, may outreach ako, hindi tayo pwede mag-date. But you know, God made everything. Lord, ayusin mo naman yung schedule ko para naman kahit lunch lang, makapag-date kami mag-asawa. And true enough, brothers and sisters, inayos ng Panginoon. From the morning up to evening, magkasama po kami. You know, at the night, bago kami mahiga, niyakap niya ako. Pinupog niya ako ng halik. Sabi ko, bakit? Bakit? Niya pa, first time on our 45 years, na solo kita nitong ating anniversary. There's a healing. You know, healing not only on the physical, healing not only in our relationship, but healing sa sarili mo mismo. Ramdam na ramdam ko yung kagalingan na relationship. Grabe. At our age, sabi niya, request niya, corny. Totoo lang, corny. Pa, pwede ba stay sweet as you are? Pwede ba yung ginagawa mong araw-araw na hinahalikan mo ko pag morning at niyayakap mo ko habang nagluluto ako, please, wag mong aalisin yon kasi nagbibigay ng lakas sa akin yon. Tama po ba mga wife? Amen? Na yung palang pagyakap ng husband, everyday ay nagbibigay ng lakas sa asawa. Amen? Amen? Ay, walang wife dito, wala. Amen, mga wife. Palakpakan po natin ang Panginoon. In the gospel, we see trust. Trust in the word. No, the man believes before seeing the miracle. Ito po maganda. In the world, to see is to believe. Di po ba? Tingnan ko muna, makita ko muna para maniwala ako. But in the kingdom of God, to believe is to see. Maniwala ka muna para makakita ka ng milagro. Ganon yung ginawa ng opisyal. Naniwala siya na kahit di niya nakikita. Pag uwi niya, nagulat siya. Sabi nga niya, anong oras siya gumaling? Saktong-sakto nung sinabi ng Panginoon, your son is healed. Yung ding oras po na yon. So we need trust. Kailangan po natin yung firm na paniniwala sa Panginoon na kahit di mo pa nakikita. I've been sacrificing and I've been, dinadala ko po ito pong aking hips. Sobrang sakit, as in. There are times na pag namali ako ng pwesto, talagang masakit siya. No? But every time na sumasakit siya, isa lang ang nasasabi ko, Lord, thank you for the healing. Thank you for the healing, kahit masakit. Thank you for the healing. After few months, nagulat na lang ako. Parang okay na yung aking ano. See, at my age, siguro mapapansin po, no? Si brother last time, nakita ko po, yan yung sapatos niya. Naintindihan ko, bakit? Halos pareho kami ng edad eh. Huwag kayong mag-alala, yung mga bata po na leather pa ang shoes ngayon, time will come, magra-rubber shoes po kayo. Bakit? Hindi ka na kasi makatapak ng gusto. Hindi ka na makahakbang ng gusto. And that is reality. Hindi po yung uso-uso lang. It is because, nung araw, kasi I met the Lord at the age of 26.
At the age of 29, I'm holding a mic already. Nilalagari ko po ang harapan pagka nagtotok ako. Ngayon po, medyo kailangan, baka mamaya gumulong ka doon sa ano. Grabe, ang healing ng Panginoon. But the best key sa pagpapagaling ng Panginoon, unforgiveness is the barrier. Unforgiveness is the barrier. Balikan ko po yung babaeng naka-wheelchair. Nung kinausap na po siya, nung isang brother namin, sabi kasi nung nagpe-pray over sa kanya, forgive, sister, forgive, forgive, forgive. Paano yan salita nung brother? Forgive. Hanggang sa umiyak po yung babae. Lord, gusto kong magpatawad pero hindi ko kaya. Sabi nung brother, hindi mo kailangan kayanin. Ang mahalaga, gusto mong magpatawad. And God will do the rest. Nagulat po yung babae, tumayo. After 20 years, nakatayo yung babae. So yung nagpe-pray over sa kanya, siya mismo nagulat. Nagulat. Sabi niya, walk, walk. Lumakad po, forward, backward, backward, forward, backward, forward, backward. Nagpalakpakan ng lahat, niyakap po siya. Nung matapos na po ang session, ng healing session, kinausap po siya. 20 taon na hindi niya napapatawad ang kanyang husband dun sa ginawa niya sa kanyang wife. After 20 years, doon lang po siya nagpatawad. Pinatawad niya yung kanyang husband. Forgiveness is divine. Forgiveness is the key to our healing. Kung may naalaala ka pa ngayon, hindi husband, hindi wife, baka siguro ka mag-anak mo, baka siguro ka opisina mo, baka siguro dati mong boyfriend, dati mong girlfriend. Pag hindi ka nagpapatawad, ikaw ang magsasuffer. Yung kagalit mo, minsan nagdadasal po tayo dahil may kagalit ka. Nagtitiri ka ng itim na kandila. Hating gabi na, gising ka pa. At sasabihin mo, pinagdadasal mo siya na na sana masagasaan siya, na sana mamatay na siya. Sino unang mamamatay? Ikaw, sa puyat. Hindi yung kagalit mo. Forgive. Alam niyo po kapatid, pag ang tao po merong unforgiveness, sa totoo lang, hindi mo maitatago. Kahit gawin mo pa, lagyan mo po siya ng Avon, siguro Boysen, Coat Saber, Dutch Boy, ang ilagay mo dyan, hindi mo maitatago yung itsura pag meron kang kaaway at meron kang gagalit. Lalabas at lalabas sa mukha po natin. Amen. Gusto mong gumaling, kapatid? Ito po yung mga barrier. Number 1, doubt. Lack of faith. Number 2, pride. Minsan may pride tayo. Ito yung minsan nakakaano sa atin. Minsan nahihiya tayo kay Lord. Lord, nakakahiya. Maliit lang yung kailangan ko. Kaya hindi ko nasasabihin sa'yo. No. Tell everything to the Lord. Sabihin po natin lahat. Maski yung maliit, maski yung malaki. Paano kang pagtitiwalaan sa malaki, maliit mismo, hindi mo magawa? Amen? Ano pa? Unforgiveness. Wounded heart. Then fear. Negative thinking. And lack of prayer. Yun po yung mga barrier po sa atin, brothers and sisters. Last message. When we trust the word of Jesus, healing begins. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you. God bless us all. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.